Hello, kumusta? Sa video na ito, alamin natin kung bakit hindi gumagana o nagpo-power on ang printer receipt ng iyong e-loading machine at ano nga ba ang tamang gawin para dito. Halina at simulan natin. Una, alamin muna natin ang dalawang senyales kung bakit hindi gumagana o hindi nag-power on ang receipt printer mo. Unang posibleng problema ay ang drain low battery, na ibig sabihin nito ay sobrang lobat ng printer nyo kaya ito hindi gumagana o hindi nag-power on. At ang pangalawang posibleng problema ay ang overheating, na ibig sabihin ay ang matinding temperatura na maaaring makaapekto sa pagganap ng baterya. Maaring lumagpas ang binibigay na kuryente sa mismong kailangan lang nito. So ano nga ba ang tamang dapat gawin para ito ay masolusyonan? Para sa unang hakbang tumungo sa machine at pumunta sa likod ng e-loading machine mo at dito makikita mo mismo ang receipt printer mo, tanggalin mismo ang support belt na nasa likuran ng printer mo, pagkatapos ay tanggalin mo na rin yung charger na nakasaksak sa printer mo. Subukan mong i-charge ang printer receipt mo doon sa mismong charger na nakasaksak sa machine mo. Pagmasdan ng mabuti ang mismong charger nito kung ito ay gumagana pa at nagbibigay ng enerhiya sa printer receipt mo. At kung gumagana at nagbibigay ng enerhiya, ibig sabihin ay ang iyong printer ay pwede na itong gamitin ulit. Subalit kung hindi, ibig sabihin ay tumungo sa susunod na hakbang. Dapat pala niyo malaman na bago tumungo sa susunod na hakbang, gusto ko muna alamin nyo na kung may lumitaw na kulay orange na ilaw sa printer receipt nyo, ibig sabihin ay nagbibigay talaga ng enerhiya ang mismong charger nito. Subalit kung hindi umilaw, tumungo na tayo sa susunod na hakbang. Para sa pangatlong hakbang, kumuha ka ng isang bagong charger at gamitin ito sa printer receipt mo. Subukan mo itong isaksak sa printer at pagmasdan ng mabuti kung ito ay nagbibigay na ng enerhiya doon mismo sa printer receipt mo. Kung gumana ang bagong charger na pinalit mo sa sirang charger ng printer receipt, ibig sabihin nito ay maayos na ito at pwede mo nang ibalik sa machine mo. Subalit kung hindi, tumungo sa susunod na hakbang. Sa pang-apat na hakbang, kung hindi talaga nag-power on o umilaw ang mga indicator lights ng printer receipt mismo, maaari mong tingnan at testing ang battery nito mismo. Tanggalin ang battery na nasa likod nito at gamitin ng multi-tester or analog tester para i-test kung meron bang key continuity sa battery. Para malaman nyo ang continuity. Ang continuity ay ang pagsusuri kung konektado ba ang dalawang punto at patuloy ba na dumadaloy ang mismong kuryente nito. Sa nakikita nyo, ito ay ang gabay kung paano gamitin ang analog tester sa pag-test ng key continuity sa battery ng print receipt. Una, ituro mo ang selector sa continuity ng analog tester kagaya ng nasa video. Pagkatapos ay pwede mo natanggalin ang battery ng print receipt sa likod nito mismo. Pagkatapos ay pwede mo na matest ang battery gamit ang analog tester. Pagmasdan ng maigi kung ang pointer o needle ng analog tester ay gumalaw hanggang sa dulo nito, ibig sabihin ay maayos ang iyong battery. Para sa panlimang hakbang, subalit kung may continuity naman ang battery, at maayos naman ito, pero hindi pa rin gumana o nag-power on ang printer mo, ibig sabihin ay buong printer receipt mo mismo ang may sira. Kung kaya tumungo sa susunod na hakbang. Para sa pang-anim na hakbang, tumungo sa pinakamalapit na padala branch kagaya ng LBC Express, ENT at Flash Express upang mahatid sa aming kumpanya ang iyong sirang printer. Pero bago mo ipadala ang iyong sirang printer, ay dapat nakabalot ito ng plastic o mga malalambot na bagay para hindi pa lalong masira o magasgas. Tungkol naman sa warranty, kung ang iyong e-loading machine ay nasa 3 buwan waranteya pa, ibig sabihin ay wala ng bayad o cash payment for repair or replace ng iyong printer. Ang tanging sasagutin mo lang ay ang shipping fee patungo dito sa kumpanya, habang ang shipping naman pabalik ay sagot na ng aming kumpanya. Subalit kung lumagpas na sa 3 buwang waranteya, ang iyong e-loading machine, nakasaad sa agreement na mismo ang client na ang magbabayad lahat for repair at replace, pati na ang shipping fee.
At para malaman mo kung saang lokasyon mo ipapadala ang iyong sirang printer receipt, maaari ka mag-chat message sa aming Chrome Technology Technical Support o di kaya sa aming Chrome Technology Facebook page. Hanapin mo lang ito sa Facebook mo at doon na tumungo. At kapag natanggap na namin ang iyong sirang printer, asahan mo na tatagal lang ng hanggang 3 o 5 araw na pagproseso sa pag-aayos o di kaya palitan ng bago ang iyong print receipt. At dyan na nagtatapos ang aking video patungkol sa sirang printer mo. Sana naintindihan nyo ang aking paliwanag at maraming salamat sa pagtitiwala.